So, magandang araw po sa ating lahat. Tayo ay nagbabalik, no? It's been a while na tayo bumalik sa ating patuloy na financial education, financial literacy, no? Sa pagbabahagi ng kunting kaalaman sa larangan ng financial education. So, this time, ating pong tatalakayin yung mga recent development, no, sa ating bansa. Yung sunod-sunod na bagyo, no? So, may mga lindol, ano? So, paano ba natin ito paghandaan, no? Lalo-lalo na in terms sa financial management. So, dito natin nakikita na yung vulnerability ng ating buhay, ng ating kabuhayan, ng ating mga bahay, ating properties, very vulnerable sa natural disaster. So maliban sa mga problema sa flood control, problema sa location, ano? So we are so vulnerable sa pagdating sa natural disaster. So unang-una namumuhay tayo o nakatira tayo sa Pacific Ring of Fire. So yung tendency ng mga karon ng mga lindol, no? Mga volcanic eruption ay andyan lang parati sa ating paligid. Then dagdagan pa yung taon-taon na pagpasok ng malalakas na bagyo, no? Tulad ng magkakasunod na bagyo. In fact, yung kasalukuyan ay may bumabayo pa ng malakas na bagyo sa Pilipinas. So this time, pag-usapan natin, paano ba natin ito pagandaan? Paano natin ito bigyan ng tuon na in a way, we're protected na hindi lahat ay mawa-wipe out, no? Pagka binaha yung bahay natin, nawa-wipe out lahat ng ating pinaghirapan, no? Lalong-lalo na pagka nakapag-retire na tayo. So, maliit na lang yung ating chances na makarecover. Dahil sa yung ating chances na makapag-work ulit or makapanganap buhay ulit ay medyo mababa na pagka nasa retirement o nasa retired age na tayo. So, pag-usapan natin paano protektahan, paano patatagin, ano? So, ito naman ay kabahagi pa rin sa ating pagpaplano sa ating buhay pinansyal, sa buhay na towards retirement, ano? Towards yung talagang wala na tayong choice, hindi na natin makapagtrabaho dahil sa may edad na tayo or we choose na hindi na magtatrabaho. So, unang-una, we should protect, no? We should diversify our investments or saan natin pinaglalagay yung ating mga pinaghirapan. So, kasi dito natin nakikita na pag nilagay lang natin sa isang lugar, yung ating pinaghirapan, yung ating investment, let's say, nagkaroon ka ng tindahan, nilagay mo lang sa isang lugar, ano na rin yung bahay mo, ano na rin lahat, no? Lahat ng pinaghirapan mo, ibinuhos mo doon sa bahay at saka sa negosyo mo. Pag dumating yung mga ganitong sakuna, ang ganitong mga natural disasters, mawa-wipe out na, definitely mawa-wipe out yung ating kabuhayan, yung ating inaasahan na tutulong sa atin towards our retirement or hanggang sa tayo mag-retire, mawa-wipe out pag hindi natin diversify yung ating mga investments, so ating mga pinaglalaanan ng ating mga pinaghirapan. So unang-una is we should protect, no? Protect our assets. So if consider them as assets, lalo-lalo na yung mga income producing assets, yung ating negosyo, yung ating let's say kung may mga kung may mga rental properties tayo, dapat diversify natin. Let's say kung kaya naman nating magkaroon ng ibang rental properties sa ibang lugar, we should venture out, no? I-consider natin na magkakaroon ng ibang properties o ibang assets sa ibang lugar. So ito yung ating dapat na kinukonsider, no? Lalo-lalo na may mga nagpaplano pa lang kung paano nila i-diversify yung kanilang investments, yung kanilang mga assets is dapat i-ikuan natin na geographically hindi dapat nasa isang lugar lang, no? It doesn't matter, it doesn't matter kung
kung doon ka na lumaki, di ba? Doon yung hometown mo. Minsan kasi, ang tendency natin is our sentimental feeling na hindi kasi doon ako lumaki, doon ako namuhay ng matagal. So doon na lang lahat, no, ibubuhos ko na lang lahat doon para na makikita ko lahat, mamomonitor ko lahat yung aking mga investments. But as ano, as things unfold, no, bago lang sa mga pangyayari sa ating bansa, nakikita natin yung vulnerability ng mga bagay-bagay. So the diversification is very important, no? In anything dapat we diversify, hindi dapat natin binubuhos lahat ng ating pinaghirapan sa isang investment lang o sa isang lugar lang. Dapat dina-diversify natin. So isa rin is we should also consider yung ating hindi lang yung mga real property assets na ating kinoconsider. We should also consider yung mga dividend paying assets. So ito yung mga assets, no, just like stocks, kung naintindihan niyo ang stocks, no, sa mga uniform service, pwede tayo buo ng mga share capital sa ating mga savings and loan association. So they are disaster proof na mga investments. So regardless kung magkaroon ng mga natural disasters, they're still there. In fact, pag nagkaroon ng mga ganitong mga pangyayari, no, mga di inasahan na pangyayari, these are things that will keep on generating income. Bakit? Kasi pag nagkaroon ng mga disasters, nagkakaroon ng mga di inasahan na pangyayari, no, sa paligid, people will resort to sad to say, no, will resort to applying loans, no. So kaya nga mayroong mga tawag nito, disaster loan bang term doon, yung pag nagkakaroon ng mga calamity loan yung term sa mga savings and loan association. So nag-o-offer sila ng calamity loan pag mayroong mga disaster sa lugar na kung saan sila naroon. So somehow mayroong maliit na difference sa konti, no, binababaan nila konti yung kanilang interest to somehow help yung mga kanilang membro sa makarecover, no. So ibig sabihin hindi ito yung asset na pag nagkaroon ng natural disaster, bababa rin ang value. So somehow it would maintain, and in some ways nagkakaroon rin siya ng progress in a way, kasi nagkakaroon ng demand yung tao na kailangan nila ng pera, kailangan nila ng support, no, to rehabilitate kung ano may nasira sa kanila. Kailangan nilang, minsan ng iba is wala silang choice kundi magbuo ulit ng panibagong tahanan sa ibang lugar. So they resort to applying for loans. So ito yung isang napaka gandang i-consider, kasi this is really, no, I always advocate na this is really the medyo safe, no, napaka-safe na way of investing, you know, sa mga savings and loan association. So ito yung tinatawag nilang dividend paying investments. So pag meron tayong mga share capitals doon, and then pag may mga pangangailangan na tumataas yung pangangailangan ng tao, so it will also affect yung dividends na binibigay sa atin, because yung demand is tumaas din sa pangungutang, no. So you should also consider that, no. Kung meron kang rental income, meron kang dividend paying income, much better, no. Meron kang business na will keep on generating, or it will keep on having this cash flow sa ating mga finances, much better. We should diversify. Dapat hindi natin nilalagay lang sa isang baka sinasabi nila ba, don't put your eggs in one basket, kasi pag nalaglag yung basket na yon, ay lahat ng egg na nilagay mo doon ay mababasag. So ito yung ating dapat na kinu-consider. So in a way, no, dapat digitalize din natin yung ating mga documents, ano, kasi
lalo-lalo na pagka mga ganito, no? Bigla-bigla, tumataas yung tubig, yung baha, pagka we just rely on yung mga hard copy ng ating mga policies, yung ating mga titles, should always consider na meron tayong mga digital copy. So this is kasama yan dapat sa mga ano ito, sa ating disaster preparedness, lalo na sa mga families natin. Should consider digitalize natin yung mga kopya. So ito yung ating isa rin sa mga consider dapat is yung insurances. Dito natin minsan nakakaligtaan, no, pag wala pang mga pangyayari. So we take for granted yung mga insurance. So ito yung minsan hindi man natin kailangan ng let's say insurance ng bahay, wala namang nangyayari. Pag nangyari na, saka na natin kailangan. So we should consider yung mga insurances, even sa sarili natin, yung mga insurance natin, lalo na pag tayo ay mga breadwinners. So sino ba yung investor? Tanong natin, parati sino ba dapat ang merong insurance na malaki? Unang-una is dapat yung breadwinner. Kasi pag nawala ang breadwinner, yung mga umaasa ay kawawa. So ito yung dapat na binibigyan natin ng atensyon, no? Let's say, pag nabalas na natin lahat, na-eliminate natin yung mga utang natin, so meron na tayong mga savings, nakakaroon na tayo ng investments. So isa rin dapat sa consider natin is yung pagkakaroon ng insurance, no? Even yung mga health insurance, life insurance, or say yung mga real property insurance. Isa rin sa dapat na kinukonsider natin. Kasi lalo na pag malaki ang bahay natin, no? Pagka million ang worth ng bahay natin, so it needs insurance. Hindi po ito gastos. Kasi pag na-wipe out yung million na properties natin, wala sa insurance. So walang magko-cover ng somehow magkakaroon ng protection. Insurances are protection na dapat natin consider. So dito na naman papasok yung walang kamatay-kamatayan na emergency fund. So ito'y parating natin na advocate na dapat meron tayong emergency fund. Huwag nating hayaan na wala tayong emergency fund na inaasahan nating emergency fund yung pangungutang lang, or yung ATM card, ito yung in case of emergency, just pick your credit card. Hindi po ito practical in a financial perspective, in a practical way of managing your finances. Hindi po ito dapat na take for granted, So sabi nga, basic, 3 to 6 months, but pag na-extend pa natin to 6 to 12 months, ay dapat meron tayong ganitong amount, of living expenses. So ito is very practical, pagka meron tayong emergency fund is hindi tayo basta-basta hindi tayo dito mamakaawa na lang na tulungan, kasi wala tayo. So meron tayong dapat na mas practical nga, dapat meron tayong at least isang buwan na living expenses na nakatabi in cash. Yung sinasabi nila na dapat meron tayong, let's say, 30,000. So dapat itong 30,000 na ito nakasama doon sa ating emergency, yung grab pack bang tawag natin dyan, or emergency kit, emergency pack na pwede nating bitbitin, pag in terms of disaster. So dapat ito'y isang backpack na kaya nating bitbitin, kasi pag nilagay natin lahat sa maleta, mahirapan tayo, lalo na pag rumaragasan na baha. Kailangan mo pang iligtas yung mga anak mo o yung mga matatanda na kasama natin sa bahay, kailangan natin alalahin. So dapat itong maliit na mga backpack, andun na rin lahat yung ating mga basic needs, basic needs lang na kaya natin makasurvive na kahit 3 araw. So sama na natin doon yung isang 1 month expenses na pwede natin pabili ng kung wala na talaga, walang mga relief goods na makakarating sa atin, meron tayong ready cash na pwede natin makuha, side sa mga items natin. Dapat nasa safe at saka waterproof na lagayan, dapat nandun na rin na ilalagay natin lang. So
this is also dapat kasama yan sa preparation, dapat sa panahon ngayon hindi na bago yung ganitong paghahanda kasi anytime pwedeng yumanig, anytime ay pwede tayong tatamaan ng napakalakas na bagyo, anytime ay aside sa man-made na disaster, magkakaroon ng kaguluhan sa bansa or sa unrest or whatsoever. Isa rito sa dapat natin pinaghahandaan. So, we should also protect our income streams. Ano ba yung mga protection na dapat natin pagkakaroon na dapat yung ating income streams ay tuloy-tuloy pa rin. So, if you're working, if you have a business, dapat magkaroon tayo ng pamaraan paano tayo makarecover. Let's say, nabaan yung tindahan mo. So, dapat meron tayong backup plan. Ano bang kasunod na gagawin natin para makarecover ng mabilis. This is a very, very crucial na time. Kasi, if you have a business, lalo pagka na basic goods. So, ito yung time na dapat mabilis tayo makarecover. Kasi, kung hindi, it's either tuloy tayo malugi or tayo. This is also an opportunity na makatulong pag nakarecover kagad tayo na aside sa natutulungan natin sarili natin kasi makabalik tayo sa business, at the same time natutulungan natin yung mga tao sa paligid natin na umaasa din na maroon silang mabili o maroon silang basic needs na kailangan nila sa araw-araw. So, aside sa protecting, insurances, we should also consider we should protect our homes, in a way na tingnan naman natin kung matibay yung ating mga bahay, So, dito natin nakikita na pag ganito palang panahon na napaka talaga na medyo mataas ang bahay, Aside sa matibay, medyo mataas para meron tayong bubong na nasa sampahan sa oras na ganito. This is not a funny thing, but sometimes this way of survival na yung mga bubong ang nagiging ng sandalan kasi this time hindi naman basta-basta nagkakaroon ng rescue operations. So we should consider yung mga ganitong mga situations, So lesson learned, dapat hindi tayo nakakalimutan natin lalo-lalo na pag tayo mismo naka-experience, yung location ba ng tahanan natin ay daanan ng baha, daanan ng malalakas na tubig, we should consider yung location ng mga bahay natin. Yung mga bahay ba natin malalapit sa landslide prone area, we should consider that also, So hindi lang porket mayroon tayong bahay na titirahan, consider natin yung safety lalo na natin mga mahal sa buhay, So these things na dapat consider natin during this time. So I always share my prayers at condolences sa mga namatayan, sa kaligtasan ng ating mga kababayan. But we should also take into considerations yung ating preparedness, lalo ng mga taong hindi pa nakakaranas ng mga ganito. Maganda tayo parati, tayo dapat na nakikita natin yung agony ng mga kababayan natin. Should learn a lesson sa time na ito. So, tama na yung sisihan, sa tama ng sisihan. But we should also prepared accordingly para hindi tayo caught off guard pagdating ng mga ganitong panahon. So, tuloy-tuloy tayong manalangin na umupa ng bagyo or na makaka-recover rin tayo sa mga naranasan nating paghihirap sa panahon na ito ay tulong-tulong na tayo, We should extend whatever na pwede nating may tulong sa ating mga kababayan. So marami po salamat at sana po may nakuha kayong leksyon sa ating kunting sharing ngayong araw. God bless us all.